mabuti siguro sabihin niyo ang totoo sa inyong mga binata at dalaga. Ay, hindi, Filipa, hindi. Kung nung maliit pa sila hindi ko ginawa, mas lalo pa ngayon. Akala mo ba hindi ko napapansin na si Bruno ay masama ang loob sa akin, puno ng hinanakit? At si Raquel, mahilig manira at arugante. Hindi bali sa hirap at ginhawa, nakikinig sila sa akin. Pero kapag sinabi ko sa kanila na mga anak din sila ni Baka Antonio... bumuti ang pakiramdam nila. Bumuti? Sa anong punto? Na malaking karapatan nilang magsaya sa ibinibigay ni Alejandro sa kanila. Filipa, anong iisipin nila sa akin? Na ako ay makasalanang babae? Na niloko ko ang lalaking labis nilang mahal na inakala nilang kanilang ama tapos yung pala may iba pa ako? Hindi ko naisip ang tungkol dyan. Naisip ko na yan. At isang bagay yang nakatago dito ng maraming taon na. Paano ko ba ipaliliwanag? Wala akong pinagsisisihan sa amin ni Antonio. Napakasaya ng naging buhay ko sa kanya, binigyan niya ako ng 3 anak. At kapag sinabi kong 3 kasama si Alejandro, alam mo kung gaano ko siya kamahal. Pero pag dumating ang araw na matuklasan nila ito nang hindi sinasadya, itatakwil nila ako. Hindi po, ma'am. Mahal ka nila. At isa pa, walang karapatan ang mga anak na husgahan ang kanilang magulang. Kailangan nilang intindihin. Sino yan? Ako ito, Filipa. Nandiyan ba si Senyora Victoria? Papasukin mo siya, Filipa. Nandyan na! Senyora, patawad po sa istorbo. Tumawag po si Senyorito Alejandro at sinabing papauwi na raw sila. Ha? Tignan mo naman yung talagang sorpresa na yan mula kay Alejandro na hindi nagsasabi. Kaya niya siguro ginawa yun dahil may kasama siyang bisita at gusto niyang ipahanda ang isa nating guest house. May bisita? Sino? Kasama ang ama ni Senyorita Maria Jose. Oh, kung gano'n hindi siya pumunta sa Cancun kundi sa lugar niya? Nagsinungaling siya? Bruno? Bruno? Hoy, madramang suplado. Anong ginagawa mo rito mag-isa? Wala. Nakabalik na ba si Alejandro? Hindi. Ano masasabi mo sa iyong hipag? Ano pinupunto mo? Kung gusto mo ba siya, o ayaw mo sa kanya, kahit pa paano may masasabi ka. Hindi mo naman yung pag-iinteresan. Paano kung ako interesado? Huwag mo na akong paikutin pa. Bakit? Alam mo namang kami ni Alejandro ay meron ding relasyon. Mhm. Pero hindi lang ikaw. Huwag kang ambastos. Siguro nga hindi lang ako. Pero ako ang may pinakamagandang tsansa. Kayo ni Alejandro ay hindi nagkakasundo. Ano masasabi mo kung magiganti ka ng kahit konti? Pwede mong ligawan si Maria Jose, kaya lang ang posibleng mangyari hindi siya ma-inlove sa'yo. Pero kung mangangako Sino ka sa nagsabing kanya... hindi siya may in love sa akin? Wala na bang ibang lalaki sa mundo para sa sino mang babae kapag si Alejandro ang nandyan? Relax ka lang. Alam mo naman si Alejandro. Ano? Palibhasa pati utak mo nasipsip na niya. Hindi nangangahulog ang lahat ng babae, gano'n na rin. Kung talagang sigurado ka sa iyong sex appeal, patunayan mo. Nasa iyong pagkakataon. Ang ganda. Napakalaki ng hardin. Lalo na yung bahay. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito. Napakasimpleng tao ka lang talaga. Walang sino man mag-aakala na ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Binabati kita. Iniwan to sa aming lahat ng aking ama. Sinisuguro ko lang na ang kanyang mga pinagmanaan ay nagtatrabaho ng gusto. Pero palagay ko, mas pinalago mo pa ito. Tingnan mo nga ito. Para ng isang pasyalan, ang ganda. Dito po tayo. Dahan-dahan. Salamat. Sa palagay ko, hindi magandang ideya na isama natin dito si Itay. Siguraduhin lang natin na hindi malalasingin si tatay. Kapag nakita siya ni Bruno, tsak magagalit. Bahala siya kung gusto niya magalit. Ate, makinig ka nga sa akin. Hindi na ako natatakot kay Bruno o kay tatay. Sa'yo ko kinakabahan. Dahil sa sobrang takot mo, mamaya masabi mong lahat ng sikreto natin. Pero bakit niya sinasabing sa Cancun siya pupunta yung pala sa Zaki?
Hindi ko alam, siguro nagbago ang isip niya. Ay, Fernando, lagi mo siyang binibigyan ng katwiran. Magandang hapon. Magandang hapon. Hernan, mabuti nandito ka. Dinalaw ko kasi ang iyong mama. Hello, Mama. Hello. Fernando, kamusta? Hernan, sumama kayo sa akin sandali. Gusto ko kayo ipakilala kay Tatay Pedro Samaniego, ang tatay ni Maria Jose. Siya ang aking mama, si Victoria. Si Dr. Plasencia at si Architect Fernando Alanis. Isa po itong malaking karangalan. Welcome. Maging panatag kayo dito sa bahay. Marami pong salamat. Doktor, kumusta po kayo? Mabuti. Arkitek, kumusta po? Napakaganda talaga rito. Si Tatay Pedro ay magbabakasyon dito ng ilang araw, Mama. Mabuti naman. Napakabait ni Mr. Alejandro at ako'y naimbita rito. Nagpapasalamat ako sa kanya. Tulad po ng sinabi ng aking mama, sana maging panatag ang loob. Salamat. Napakabait po. Siguro gusto na ni Tatay Pedro na magpahinga muna. Ezekiel, pwedeng pakisamahan mo muna si Tatay Pedro sa kanyang bungalow at pakidala na yung maleta niya. Opo, senyorito. Salamat. Magpapresko muna kayo ron at uminom ng kahit na anong gusto niyo. Maraming salamat. Maria Jose, gusto mo sumama sa tatay mo? Oo. Dito po tayo. Sasama na rin po ako sa kanila. Maiwan po muna kayo. Sige. Sige. Sige po. Nabigla kayo? Hindi, iho. May karapatan kang imbitahin ng sino mang gusto mo. Ang pinagtataka ko, sabi mo pupunta ka sa Cancun, pero ang alam ko si Mang Pedro ay nakatira sa Zakiat. Ibang lugar na yon. Kasi sabik na si Maria Jose na makita ang kanyang ama kaya nagiba ako ng plano bigla. Halika na. Okay. Kahanga-hanga, napakaganda ng lugar na ito. Si Alejandro at ang kanyang pamilya ay nabubuhay na parang mga hari. Tingnan mo kung gaano kalawak ang lawa. At may fountain pa, iha. Napakaganda. Bakit mas pikon ngayon si Bruno kesa sa dati? Ang lakas ng kanyang sumpong. Bakit kaya siya ganun? Ewan ko, at wala akong pakialam. Aba, ayan ang mahal mong hipag. Anong ginagawa ng matanda ron? Para siyang pulubi. Parang nga. Ba't ka nagsinungaling? Dahil ayaw kong may sino man makakaalam na nandun ako sa Zakiat Pero bakit? para mag-imbestiga. Tungkol saan? Si Mr. Samaniego ay hindi ko pa nakikita kailanman at ganoon din siya sa akin. Sinabi niya? Hindi, pero madali na mamahalata yun. Siya ay isang taong napaka-transparent. Tapos pumunta ako sa apartment kung saan ako dapat tumira nun. At isang kapitbahay ang nagbigay sa akin ng napaka-interesanting description ni Alejandro Lombardo. Ano sinabi niya sa'yo? Sabi niya isang lalaking bata pa, matangkad, maitim ang buhok, matipuno ang pangangatawan. At yung taong taga-agency na nagpaupa ng apartment, ganun din ang description sa kanya. Kahit na nagkataon na ibang pangalan naman ay binigay niya ron. Pagkatapos, pumunta naman ako sa civil registry. Kinuha ko yung marriage certificate namin. Ako ay kinasal sa ilalim ng joint ownership terms. Kung sa bagay, alam na namin yan. Oo, ang hindi natin alam ay ang mga testigo sa parte ni Maria Jose ay ang kanyang ama at kapatid. Pero sa akin, dalawang estranghero. Sinubukan kong hanapin yung binigay na address. Yung una ay isang labahan na pampubliko. At yung pangalawa, cultural center. Maliwanag walang sino man doon na may ganung pangalan. Pagkatapos? Hiniram ko ang registration book para i-check ang pirma ko. Nalaman ko na nawawala yung registration book. At yung Judge Romero na siyang nagkasal sa amin ay nasa ibang bansa at naka-indefinite leave. Di ba ang lahat ng to ay nakapagtataka? Mukhang plinano nila ito ng mabuti. Ganun talaga ang ginawa. Ano pang natuklasan mo sa truck na bumangga sa amin? Hindi masabi ng babae ko anong model yon. At hindi rin niya tinignan ang plate number. Pero yun ay isang aksidente. Hindi. Sinadya kami itulak sa bangin ng truck na yun. Baka naman lasing lang yung driver na yun. O inutusan siya na patayin ako. Alejandro, Diyos ko, naiibang ka na. Ganun pa man nakikiusap ako. Na wag muna ito makakarating kay Mama. Okay. Kung yan ang gusto mo, approve. Pero palagay ko, kailangan mong pumunta sa neurologist. Dahil ngayon, lumalabas na meron ka ng persecution delirium. Relax ka lang, ate. Sigurado kung hindi ka ipapahamak ni tatay. Hindi nga, pero pwede siyang magsalita ng walang ingat. Hintayin natin si Bruno na makita siya. Sigurado kung hindi magsasalita si Bruno dahil sa dami ng kasalanan niya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit siya isinama ni Alejandro. Hindi kaya para malaman niya ang totoo. Isipin mo na lang na ginawa niya to para maging masaya ka. At wala siyang pakialam kahit mahirap tayo dahil mahal ka niya. Sana naman maintindihan mo yon, ate.
Itay, papasok na ako sa kwarto at hindi dahil pagod ako sa biyahe kanina. Alam mo ba kung saan ako napapagod? Sa'yo, ate, dahil kung ano-ano na naman ang pinag-iisip mo dyan. Diyan ka na nga! Ay, Iha! Ang sarap-sarap mag-shower dito. Ay, opo. Uhaw na ako. Sandali. May beer. At ang lamig-lamig. Gusto mo ba, Iha? Ayoko, Itay. Salamat. Ay, ito ay parang isang paraiso, Iha. Palagay mo ba nagbigay ako ng masamang impresyon kay Mrs. Victoria at sa mga kaibigan ni Alejandro? Si Madam Victoria ay napakabait. Pero sila ang klase na... Paano ko ba sasabihin? Mapagmataas? Parang ganon. Pero anak ko, hindi man tayo mayaman tao. Meron tayong mabuting asal. May mali ba sa aking ikinilos? May nasabi ba ako hindi tama? Wala naman, Itay. Napakabuti na yung asawa para imbitahan ako dito sa lugar nila. Napakalaking bahay at napakaganda. Si Paula. Nasa kwarto na po niya. Huwag kang malungkot, Iha. Wala kang anumang kasalanan. Kapag may anumang matuklasan ang lalaking yon, lahat ng kasalanan aakuin ko. Hindi. Mukhang hindi kaya ni Hernan manahimik. Siguro di magtatagal sasabihin din niya sa iyong mama ang lahat. Wala siyang pinaniniwalaan sa iyong mga sinabi. Salamat na lamang at hindi mo binanggit si Bruno. Mananatili akong tahimik hanggat wala akong hawak na ebidensya. Pero hindi ako titira sa isang bahay na kasama ang lalaking gustong pumatay sa akin. Huminahon ka lang. At tungkol naman sa ama ni Maria Jose, sang-ayon ako sa iyo na walang kapasidad ang matandang magplano ng ganong klaseng krimen. Kaya maaaring may ibang kasabwat sila, Alejandro. Posible yun. Pero si Maria Jose, kung siya ay isang babaeng tuso, dapat sana nakipagtalik na siya sa akin para makumbinse ako na siya talaga ang aking asawa. Hindi niya nagawa yun? Kahit na noong nandun kayo sa saki? Hindi. At hindi sa pagmamayabang. Alam ko ang babae pag may gusto, kaya alam kong gusto niya ako. Naghalikan kami pero nang dumating na yung sandali, may humaharang sa kanya na ang ibig sabihin may nagko-control sa kanya. Ayaw niya makipagtalik sa'yo? Exactly. Pero kalokohan niyan, Alejandro. Kung kasama siya sa plano, dapat nakipagtalik siya sa'yo para ikaw ay makontento at makumbinsi na nagpakasal kayo. Palagay ko niloko siya, Fernando. At yung planong sa buwatan, inaasahan na mamatay ako. Hindi kaya masyado ang tiwala mo sa kanya? Maaari. Okay. Sabihin na natin si Maria Jose ay walang alam. At kung siya nga ay pinagbawalang makipagtalik sa'yo, yun ay dahil sa ayaw ng kung sino man nagplano ng lahat na gawin niya yun. Ibig sabihin, in love ang taong yun sa kanya. Yan ang talagang nasa isip ko. Maraming beses na halos na gusto niya nang sabihin sa akin ang lahat pero parang natatakot siya. Takot na takot siya at siguro inaayos niya ang lahat para kung sakali mang matuklasan ko, ibabagsak ang sisi sa kanya at sa kanyang pamilya. Eh yung kanyang ama, palagay mo ba alam niya ang tungkol dito o maaaring naiipit lamang siya sa isang bagay kung saan pinagbantaan siya? Pinagbantaan siguro. Kaya mo ba siya isinama? Baka may malaman ako. Ipagpalagay nating hindi ang ama niya ang nagplano ng lahat ng ito, kundi ibang lalaki. Ayon sa sinabi sa iyo ng babae at ng lalaki sa agency, siya ay bata pa, matangkad at maitim ang buhok. Pwede niyang gayahin eksakto ang pirma mo. Alam kung saan ka pupunta at kung saan ka galing. Dominante, galit sa iyo, at gusto mamatay ka para maangkin lahat ng pag-aari mo. At bukod doon, masyado siyang nakikialam sa relasyon namin ni Maria Jose. Kanino na babagay ang ganong description? Kay Bruno. Tama ka. Alejandro, maging maingat ka sana. Isipin mo ang iskandalo, ang kahihiyan, at ang pagdadalamhati ni Victoria. Kung sakali man, wala akong pakialam sa malaking iskandalo. Pero kung tungkol kay Mama, kahit na hindi siya nagsilang sa akin sa mundo, siya ang ina ko at lagi siyang nasa isip ko. Ako rin. Pwedeng humingi ng pabor? Pwede mo bang alamin kung inedit tong letratong to?